Mga kabarangay, bagong taon at mga bagong questions ang ating natatanggap. Pero karamihan sa mga pinapadala sa atin na mga tanong ay tungkol sa utang. Kaya po dito sa video ito, pag-usapan natin yung collection of debts under Katarungang Pambarangay. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ito po si Jeffrey para po sa panibagong discussions about Katarungang Pambarangay Law, and this time atin pong pag-usapan yung pangungulekta ng utang. Isa po ito sa mga mahalagang issues na kinakaharap, hindi lang dito sa amin, alam ko, at ito po ay everywhere in the Philippines. Sa level ng barangay, madaming ganitong problema na kinakaharap, lalo na yung ating mga lupon tagapamayapa. Okay, simulan po natin yung talakayan tungkol sa pangungulekta ng utang. Ano nga ba ang papel ng barangay justice system sa mga ganitong kaso? Kapag ang utang ay nangyari sa pagitan ng mga magkakapitbahay o magkakabarangay o yung mga magkakilala sa isang komunidad, dito pumapasok ang Katarungang Pambarangay. Ang layunin ng lupon tagapamayapa pag may mga ganitong kaso na pumasok sa barangay, isa lang po, pag-ayusin, pag-usapin, pagkasunduin hanggang sa sila ay magkaayos. Hindi para pag-awayin at hindi para palalain, kundi para po sila ay magkasundo, makaiwas sa mga hassle, abala, malaking gastos kung sa korte nila isesettle yung kanilang disputes. Okay, unang hakbang para masettle yung hindi pagbabayad ng utang, kailangan ng complainant na maghain ng reklamo sa barangay. Halimbawa, kung ikaw ay nagpautang at sa araw, oras na dapat kang mabayaran ay hindi ka mabayaran, maaari kang magsumite ng reklamo sa tanggapan ng punong barangay. Usually, ang entertain po dito ay ang barangay secretary. Kung hindi mo kailangan o kung hindi mo alam kung paano magsampa ng complaint, the barangay secretary shall assist the complainant in filing his or her complaint. Gagamitin po ang KP Form number 7. Tandaan po natin na kapag ang parehong partido ay sakop ng parehong barangay, hindi maaaring dumiretso sa korte hanggat hindi dumadaan sa barangay conciliation. Sa mediation o yung pag-uusap na pinangangasiwaan ng lupon, usually during the mediation, kapitan po ang humaharap. Bibigyan ng pagkakataon ni kapitan ang parehong partido na makapagpaliwanag ng kanilang saloobin. Let's say, itong pinag-uusapan natin, utang, ipapaliwanag ni complainant kung paano siya nagpautang at nung siya'y naniningil, hindi siya binabayaran. At sa kabila naman, si respondent, may papaliwanag niya kung bakit hindi pa siya makapagbayad sa oras at araw na kanilang napagkasunduan. Dito rin, during the mediation, maaaring mapag-usapan ng dalawang partido ang iba't ibang paraan ng pagbabayad. Halimbawa, pwedeng pag-usapan dito na installment. Pwede nilang pagkasunduan ang ganong arrangement o kaya partial payment para maging patas
sa magkabilang panig. Kailangan po dito na marinig ang saloobin ng bawat isa. At from that saloobin, makahanap ng kasunduan base sa kanilang kagustuhan. Yung bang mag-meet sila sa gitna. Kaya mga kabarangay, at dun sa mga bago pa lang sa channel na ito, alam niyo po ba na ang barangay conciliation ay hindi lang nakakatulong sa mabilisang pag-aayos, kundi makakatipid din ang mga partido. Iwas sa magagastos at matagal na proseso sa korte. Ito po ay nabanggit ko na kanina dun sa paunang sinabi ko dito sa video ito. At paalala lang po, tandaan natin na may mga limitasyon lamang ang barangay justice system. Hindi po lahat ng kaso ng mga magkakapitbahay, ng magkakabarangay na naninirahan sa isang community ay maaari pong ipasok sa katarungang pambarangay. Kagaya po nitong pinag-uusapan natin, yung pagbabayad ng utang. Kasi po kung ito ay may halo ng panloloko, meron ng estapa, ay maaaring hindi na po ito sakop ng katarungang pambarangay law. Pero kung yung mga ordinaryong naniningil lamang, yung mga civil cases na bunga nung paglabag sa kanilang kontrata ay maaari pong pag-usapan under katarungang pambarangay o yung barangay justice system. Ang katarungang pambarangay ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Sa pamamagitan nito, mas maraming problema ang nare-resolba ng maayos at mabilis. Kaya kung may issue tungkol sa utang, lumapit lamang sa inyong barangay at makipagtulungan sa mga lupon tagapamayapa. Siya nga po pala, ang revised Katarungang Pambarangay Law Book ay available na po ulit. Kung nais niyo po makakuha ng kopya nito, maaari kayong mag-text sa 0921-751-5016 at doon po sasagutin ang inyong inquiries. Kaya mga kabarangay, kung kayo po ay natulungan ng video ito, maaari kayong mag-like, mag-subscribe dito po sa ating channel at pakikit na rin po yung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video dito, kayo po ay agad na may inform. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na panonood dito. Muli, ako po si Jeffrey.